mensahe sa lahat po ng mga OFW at lahat ng mga kababayan natin na sumusuporta kay Tatay Digong. Yes. Naghaang kayo salamat sa mga OFW. Dati na sa akin, kay Baloko, when I was in the Hague, grabe kayo ang suporta ang pag-ampo para kay Tatay Digong. And kay Baloko, nadako kayo po na buhat kay Tatay Digong para ninyo o para sa atong nason. So, padayon na yun po. Ang iyalang yung ihangyo na magpadayon ang inyong suporta o pag-ampo na yan. Bisan pag 80 anyos na siya, no? Kasinatian, sakit, kay palulumantar na wati. Isa may 80 anyos na wati sakit. No? Pero padayon gyapon siya na ang servisyo kaninyo sa iya ang edad, igulang na, ang iyang ginauna, ang interes sa atong nason. No? So, palihog lang. Hangtod nga mauli nato siya diri sa Pilipinas. Padayon ang atong suporta, padayon ang atong pag-ampo. Kaya ang iya pong mga abogado, nagpadayon o trabaho, nagpadayon o pag-impiso sa ilahang mga puluhaton para matuman ang atong kagustuhan. Sa tanan Pilipino, ang atong kagustuhan na mauli siya Pasko buhi diri sa Pilipinas. Kay mo iyang pangandoy. So, mamatay mo kita tanan. Ang iyang gusto na diri siya mamatay sa iyang nason. Palihog lang. So, sa unahi, kay tungod padayon man iyang pag-impiso. Padayon ang atong pagsuporta sa iyaha. Karon kanay maabot nga piniliay, padayon ang atong pagsuporta sa iyang mga kandidato. No? Sa atong Duterte 10 na iyahagi ng personal ipili na mulingkod sa Senado. Sumupo na iyang hangyo para sa mga botante ng mga Pilipino. Okay? So, sa unahi, nagpasalamat po si Tatay Digong, pasalamat po at pasalamat ang PDP Duterte Senatorial Campaign Team. Nagdako ay nga suporta diri mismo sa Butuan. No? Electrifying ang reaction, electrifying ang response sa mga tao diri sa Butuanon. No? Padayon ta. Padayon ta, Ato sir. ning ilahos. Yes. Ato dito sa Mayo 12. Laban hanggang sa uli. Laban hanggang sa ulit. Okay. Salamat. Anong latest development sa kaso ni Duterte sa dahil? Naanay Gipay, no? Ang abogado niya dito, si Atty. Nick Kaufman, na ang pasabot atong iyang ipahin nga naay mga depekto nga ginatawag og jurisdictional issues, no? That were raised in that application or motion nga mahitabo kung makumbinsi ang korte ma-dismiss ang kaso. So, mas muna ang akong gisulti sa inyo mga kanina, na padayon ang atong pag-ampo maunta o niya mahitabo, no? Nag-file na motion or application sa abogado ni Tatay Digong dito sa Netherlands. Tatay, mensahe mo sa mga nagbabantay, no? Sa bahay po ni Tatay Digong. Grabe po yung araw-araw na pagbabantay po nila. Dili na sa fake news nga Mm. naay mga plano ang gobyerno labi na ang kapulisan Yes. nga moadto sa balay, no? O musulod sa ilahang balay. Wa ko kibalo unsay plano. Yes. Kung naa pa sila search warrant o unsa man. Pero naa na May posibilidad. dili lang posibilidad. We are getting reports as regards that. And in fact, the other night, there were policemen who came to the house Wow. dito sa Daniel Luisa. So, So, yun. confirm na siya nga nay niadto. As to whether unsa ilahang tumong ano niadto sila, sila ray mahibaw. Yun. Attorney, dako pagburuhan nga makabalik pa sa kasos Pilipinas si Ada ko og puruhan kung padayon ang atong suporta. Labi na kung ug mudaog ang karagahan ng senatorial candidates sa labi na. Kaya ug mudagan ang mga senador nga mosuporta kay Tatay Digong o Vice Presidente Inday Sara, no? Dako ang puruhan nga maduso nato ang atong gustong mahitabo Oh, yun. nga atong
atong hangyo kung dili nato pwede mapugos ang gobyerno ni BBM na mahibalik na siya Yun. sa Pilipinas. Kanina ako gustong ang akong idungag. Sige yan. Na ay government policy nga ugnaay na priso, giharas, giditina nga mga Pinoy sa gawas. Unsa man ang ginabuhat sa gobyerno, kalit ug abtik mutubag ang gobyerno nga tagaan og necessary legal assistance and any other assistance para dito sa mga Pinoy nga giharas, giditina, gipailat kaso. Gihimo na tong ehemplo ang katong tulo ka Pinoy nga giditina sa China because of alleged espionage charges. Karon naapo dito sa Oman ilang gipanghambog nga na-dismiss ang mga kaso sa mga 15 ka mga Pinoy kay tungod ang gobyerno no nitabang kay nga ma-dismiss ang kaso ug ma-release sila. Apan dakong katingala ug kabaliktaran in fact nga na usa ka Pilipino na ana diri sa Pilipinas tigulang na 80 anyos pero atong gipugos illegal pa ang dala sa iyaha dito sa laing nasod to face trial. Walay tabang gikan sa gobyerno Yun. para mabalik ang kanang atong former president. Tigulang na intaw na siya, 80 years old. He is a Filipino citizen. Angay ra gud po siyang ibalik na diri sa Pilipinas. Ang dato mga katawhan attorney nga hinungdan sa pag-aristo. There is a day of reckoning for them. Yun, no? Maabot ra na nga adlaw na. Dako posibilidad Sigon na po na, mo po na ang gisulti ni Tatay Digong, mo na ang gisulti ni Inday Sara, mo po na ang atong gisulti. There is a day of reckoning for all. Ay, attorney, ito last na lang, oh. Naniniwala ka ba itong sa mga pinal po ni Senator Amy Marcos? Ito ba ay may katotohanan ba or ito ay dahil po sa itong political strategy po ni Senator Pasensya Amy? na, pero wa pa ginako nabasa iyang Ah, gifile. yung So wa pa gifile, gyud ko ikakomento metod niya na. Ayun. Kung naman siya gifile as a result of the committee hearings that she has conducted. So it might have been in line with the findings that were uncovered during the 3 Senate hearings that were conducted before the Senate Committee on Foreign Relations. Pero as to the details, I would not know. I have not read the Ay, maraming complaint. salamat sa Maraming salamat. Maraming salamat, attorney. Ingat, attorney. Maraming salamat.